Magandang umaga po sa inyong lahat. Buti na lamang po at death anniversary ni tatay, no? Dahil madami-dami itong nandirito ngayon, no? Kapag po yung mga regular Sunday ay medyo iilang upuan lang, pero mas masaya po pag mas madami, no? Kaya mas masaya siguro si tatay dahil marami nagdadasal sa kanya up to now, no? At yun po yung maganda din dahil ngayon kasama din natin yung ating mga scholars, no? Na bahagi ng ating pagdiriwang ng anniversary ni Tatay Francisco. Mayroon po akong examination of conscience sa inyo, no? Tingnan nyo lang po kung ano po yung sa tingin ninyo yung bang nangyayari sa atin. Sabi, no, na mas masaya daw ang tao kapag yung mga nangyayari sa kanyang mabuti, sa kanyang buhay, ay dahil din sa pagiging mabuti niyang tao. Totoo po ba yun? Di ba mas masaya yung isang tao kapag yung mabuting nangyayari sa kanya ay dahil sa mga mabubuti rin niyang ginagawa. Kaya nga po minsan, di ba sinasabi natin, kaya siguro ang bait-bait ng taong ito kasi, no, siguro naging maunlad yung taong ito kasi ang bait-bait niya nung bata siya. No? Minsan may mga ganun po tayong naoobserbahan. Kaya siya nagiging matagumpay sa buhay, kaya na-achieve na yung mga gusto niya mangyari sa buhay na magaganda kasi naging mabuti siya simula pagkabata. Pero, ano po yung nararamdaman natin kapag yung mga tao naman na hindi mabuti o masasamang tao, no? Ay ang nangyayari sa kanila din ay masasama. Minsan sasabihin natin, buti nga. No? Di ba? May ganun tayong reaksyon. Kapag yung mga alam nating mali, masasamang tao, ang nangyayari sa kanila ay masasama, sabihin natin, okay yan sa kanya. Kasi masama siya. No? Minsan may ganun din tayong pagtingin. Pero may mga tao naman, mabuting tao, pero nagiging masama yung nangyayari sa kanya. No? May mga mabubuting tao, minsan magugulat ka na lang, bakit nangyayari sa kanya yan? Ang bait-bait pa naman yan. Meron naman, no, na masasama tao, pero mabuti pa yung nangyayari. Sasabihin natin, naku, bakit ganyan ang ugali niyan? Pero bakit ang yaman-yaman na? No? Bakit ganyan ang buhay niyan ngayon? Hindi naman yan mabuting tao. Pag inisip natin at inalam natin, yung pang mabuting nangyayari sa buhay ng tao, yan ba ay para sa mga taong mabuti lang? At yung masasamang tao, dapat ba nangyayari sa kanila ay masama lang? Dapat ba ang mabubuti lang ang nagiging mabuti? Yung nangyayari sa kanilang buhay? At yung masasama, dapat hindi sila makaranas ng kabutihan? Marahil yan yung gustong sabihin sa first part ng gospel. At yan yung gustong ipaalala sa atin ng Diyos. Doon sa first part ng gospel, sabing gano'n ng Panginoon, yung mga Galileans, pinapatay ni Pilato. Napahamak sila. Yung mga 18 na tao, nabagsakan ng tore ng Siloam. At ang sabi ng mga tao, mabuti sa kanila yan kasi pinaparusahan sila. Kasi makasalanan sila. Kaya sila napahamak. At ang sabi ng Diyos, kaya ba sila pinarusahan? Kasi may masasamang tao sila? Kaya ba sila nakaranas ng pagsubok na ganyan? Kasi makasalanan sila? Sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagsisi sa inyong ginawang kasalanan, maaari din kayong mapahamak. At yun yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Yung kasamaan, yung mga kapahamakan, yung mga paghihirap, ay hindi yan nararanasan lang dapat ng mga taong mali o makasalanan. Kahit yung mga taong gumagawa ng mabuti, pwedeng makaranas ng pagsubok at kapahamakan.
Kahit gusto mong manatiling mabuting tao, pwede ka pa rin makaranas ng pagsubok sa buhay, ng kapahamakan sa buhay. Hindi nangangahulugan na pag sinabi mo, Lord, nalilingkod ako sa iyo, nagsisimba ako linggo-linggo, nagdadasal ako na araw-araw. Hindi mo isipin na, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi ako mapapahamak. Pwede mong paniwalaan na hindi ka mapapahamak, pero hindi nangangahulugan na exempted ka sa ganyan. Dahil kahit nananatili tayong mabuting tao, hindi nangangahulugan na hindi didikit sa iyo ang kapahamakan. Mananatili tayong buhay, pero pwede kang makaranas ng pagsubok sa buhay. At bahagi po yan ng buhay natin. Kaya lang minsan, di ba, ano nangyayari? Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, kahit sinasabi mo na sa iyong sarili, mananatili akong mabuting tao, minsan nagtatampo nga tayo sa Diyos eh. Sasabihin mo, bakit sa akin pa? Ang dami namang masamang tao dyan, ba't hindi na lang sa kanila? Minsan itinuturo pa natin sa iba. Nagagalit tayo sa Diyos at sinasabi natin, Lord, bakit ako pa? Bakit kami pa? Lagi na nga namin ginagawa yung inuutos mo. Bakit kami pa rin yung napapahamak? Bakit ka pa rin yung nasasaktan? Bakit kami pa rin yung nagkakaroon ng pagsubok sa buhay? Kaya sasabihin ng Diyos sa atin, hindi naman dahil mabuti ang ginagawa mo, hindi ka na pwedeng magawa ng kapahamakan. Minsan nga po, akala natin na ang Diyos talaga yung gumagawa sa atin ng kaparusahan. Pero ang totoo niyan, tayo talaga yung gumagawa nito. Diba? Sabihin ko po sa inyo, sabihin po ninyo, meron na kayong maintenance ngayon. Pag mataas ang kolesterol ninyo, umiinom kayo ng gamot. Diba? Pero sige pa kayo ng sige ng kain ng lechon. No? Wala pa rin kayo kahihinto. Kasi ang sabihin ninyo, may gamot naman. Diba? Ganun lagi yung idea natin. Tapos, kapag halimbawa, dahil alam mo may maintenance ka na, sige ka pa rin ng sige ng kain, bigla kang na-stroke. Ano sabihin mo? Pinarurusahan ako ng Diyos. Pag tinanong mo, alam mo namang may maintenance ka na eh. Sige ka pa rin ng sige ng kain. Tapos, nung nagka-problema ka na't lumala, sasabihin mo, pinarurusahan ka ng Diyos. At sasabihin mo sa Diyos, Lord, simba na nga ako ng simba, tumutulong na nga ako. Bakit naman ginawa mo pa sa akin ito? Sasabihin mo pa ngayon, ang Diyos pa yung nagparusa sa iyo. Ang Diyos patuloy yung nagkamali sa iyo. Kaya sasabihin ng Panginoon, minsan alam mo naman talaga yung mabuti, pero bakit tayo napapahamak? Kasi sa kapabayaan din natin. Hindi naman talaga tayo pinarurusahan ng Diyos, pero dahil nagpapabaya din tayo. At yan din yung gustong ipaalala ng Panginoon sa atin ngayon. Gusto lamang ipaunawa ng Diyos, hindi tayo maliligtas sa kabutihan kung mismong hindi din natin tutulungan ang ating sarili na maging mabuti. Kasi kung gusto nating tama yung nangyayari sa atin, gagawin din natin kung ano yung tama at makabubuti sa atin. Pero dapat laging bukas ang ating puso at isip na kung mayroon mang hindi magandang mangyari sa buhay natin, hindi tayo pinarurusahan ng Diyos. Gusto lang ipaunawa sa atin ng Diyos na kahit dumaan ka sa pagsubok ng buhay na ibinibigay ng mundo, kasama mo pa rin ang Diyos. Alam po ninyo, kahit sabihin po natin, nung si Tita Del po ay maaksidente, sabi namin lahat, anong nangyari? Ala namang ginawa kung hindi magsalita lang na magsalita iyan. Kaya nga kahit hindi mo na nga mapigil sa kadadaldal si Tita Del no? Kahit sinasabi na nga, bawas-bawasan mo na yung pagsasalita, huwag masyadong active. Ayaw huminto. Wala naman sa ibang ginagawa kung hindi magpahayag lang ng salita ng Diyos. Pero bakit nangyari pa rin sa kanya yon? Sasabihin ba natin, pinarusahan siya ng Panginoon dahil puro naman mabuti kanyang ginagawa? Hindi naman. Pero sinamahan pa rin siya ng Diyos kahit siya ay nahihirapan at dumaan sa pagsubok. Kasi hindi rin naman siya pinabayaan ng Diyos. Mas marami pa nga siyang na-realize sa kanyang buhay na iniisip niya, ganito ang buhay.
Maaaring sa isang iglap, pwede kang mapahamak, pero hindi mawawala ang iyong pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Mananatili ka pa ring sumusunod sa Panginoon kahit sinusubok ang buhay. At yan marahil yung gustong makita ng Diyos sa atin. Kahit may pagsubok sa buhay, mananatili kang naniniwala at sumusunod sa Panginoon. Kaya pansinin po ninyo si Jesus. Hindi naman natin sabihing masamang tao siya, pero nagpasan ng hirap ng krus. Naipako sa krus. Yung hirap ay pinagdaanan kahit na natiling mabuting tao. Kasi sasabihin natin, hindi nangangahulugan na kahit mabuti ang iyong ginagawa, ay exempted ka na sa mga kasalanan o sa mga kapahamakan at kaparusahan. Pwede ka pa ring mapahamak. At yan ang sasabihin ng Diyos. Kahit may pagsubok sa buhay, mananatiling nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, no, ito marahil ay magandang paalala sa atin. Ngayong tayo nagse-celebrate din ng 29th death anniversary ni Tatay Francisco. Kapag po nagkukwentuhan kami ni Tita Del, hindi naman naging madali yung kanyang pagsisimula ng St. Peter. Pero yung pagsubok na iyon ay naging daan para maging matatag sa buhay. Yung mga pagsubok na pinagdaanan, bago mangyari kung ano yung ini-enjoy ngayon, ay dahil sa pagsisikap at paniniwala sa kabutihan ng Diyos. Pero marami ding luha ang ibinuhos dito. Marami ring pawis ang ibinuhos dito. Pero ngayon, nandito na sa pinakamaayos at magandang nagagawa ng foundation na ito. Bakit? Kasi hindi naman naging pagsubok lang yung nagpahirap. Bagkus yung pananampalataya ang nagpatatag, kaya naabot kung anuman ang mayroon ngayon. At yan po yung ating ipinagpapasalamat. Kahit 29 years nang wala si Tatay Francisco, pero nanatiling buhay kasi yung kabutihan na kanyang itinuturo ay hindi nawawala sa atin. Yan yung patuloy nating ginagawa araw-araw. At kapag may pagsubok mang pagdaanan, hindi matatalo yung pag-iisip kung ano yung mabuting dapat gawin. Kasi yun yung itinuro sa atin. Yung pagsubok, bahagi yan. Pero yung gumawa ng mabuti at tama sa kapwa, dapat hindi yan nawawala. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, isama natin sa ating panalangin si Tatay Francisco na ngayon nagdiriwang ng kanyang 29th death anniversary. Sana sa bawat isa sa atin na tumanggap ng biyaya na nagmumula sa kabutihan ng Diyos, lagi nating isipin, ito'y para sa paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa. Amen. Please all stand. Thank you for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.